At sa puntong ito, makausap po natin sa linyang telepono si Samar Governor Sharian Tan. Governor Tan, magandang hapon po. Hello, magandang hapon po, sir. Apo, ma'am, kumusta po Yes. ang preparasyon nyo dyan sa inyong lugar? So far ngayon, nakatatlong meetings na kami ng PDRR, MC, and then we already identified the municipalities na prone sa flooding, sa landslide, at saka sa storm surge. So may mga identified families na kami na anytime pwede naming ilikas. Siguro mag-start yung iba tomorrow after lunch, yung iba naman Saturday ng morning. Apo, Yun yung po, po mga sir. identified na pamilya na binabanggit po ninyo, ma'am, ay mga gaano po karami ang mga pamilyang ito? As of now, based sa report dun sa mga MDRRMOs, DILG at saka PNP, tapos kasali na rin yung DSWD ng every municipality, nasa 9,201 families yung i-evacuate natin. Pero may mga na-identified na rin tayo ng mga evacuation centers such as schools, yung mga simbahan. Tapos dito sa side ng Marabot area and Basay, ginamit natin yung mga bank houses na dating inoccupy. Tapos ngayon, yun din yung ginagamit natin. Yung sa Basay area nasa more or less as 700 families. Tapos yung sa Marabot naman, nag-evacuate na rin mga nasa 500 families. So sa Marabot kasi majority out of 25 barangays, nasa 24 kasi nito coastal. So lahat sila kailangan talagang malikas. Now ngayon na expect namin, meron kaming mga newly constructed na mga school building. Yun yung pansamantalang gagamiting evacuation center. At yung iba naman, ang gagamitin yung mga nakasalba na mga cave natin, elevated ng mga 15 meters. So far safe naman din. Apo, yung So, po yun mga eskwelahan na binabanggit nyo pong gagamitin bilang evacuation center, gaano po kaligtas ito sa storm surge o kaya po ay landslide? Yung mga schools, sir? Hello? Apo, yung mga eskwelahan po. So far, ito yung mga nasa opposite side na malayo-layo sa danger zone. So yun po yung gagamitin natin. Yung ibang mga municipalities naman na may mga simbahan at mga concrete establishment, yun din yung gagamitin na evacuation center. Apo. Ma'am, And pagdating then, po sa mga pagkain, supply ng pagkain, tubig, o kaya ay mga gamot, kumusta po ang naging paghahanda rin po ninyo? Sa medicines, naghahanda na po tayo. Tapos medical team na pwedeng anytime i-out namin para dun sa mga barangays na nangangailangan. Kasali din natin yung AFP, PNP, at yung sa fire. Regarding sa tubig, kagaya nung dati nung Yolanda, yung sa fire naman, yun yung tumutulong sa amin sa pagde-deliver ng tubig. Yung sa side naman ng DSWD together with the province, ang DSWD region nagbigay sa atin ng 2,000 sacks of rice. Yung sa side naman ng province, bumili kami ng 2,000 sacks of rice naman sa NFA. So sa tulong na rin ni Secretary, we need kasi ng may approval pa sa national. So hanggang 2,000 kami. Kasi kung dito lang sa local, 500 hanggang 500 lang. So sana nanawagan lang ako na sana yung sa side ng NFA, medyo maging lax sila, maging lenient naman sila. Kasi yun yung feedback ngayon, especially sa mga coastal barangay, na wala na silang mabiling rice na hindi mahal. So yung NFA talaga, may limit lang din na binibigay yung NFA. At saka So, talagang may tuturing na emergency case itong sitwasyon po ngayon, Yes. ma'am. Yes po, kasi ang ngayon po talaga, may trauma pa talaga yung mga tao. Actually, may panic buying din dito sa amin, even in Catalogan City. Talagang namimili na ng mga pagkain yung mga tao kasi ayaw na nilang ma-experience ulit yung na-experience namin during Yolanda. Apo. Ma'am, dito sa
experience nung nangyari sa Yolanda, no? Mismong halimbawa, yung mga police, yung mga miyembro ng Red Cross, syempre lahat maapektuhan din itong pagdaan ng Bagyong Ruby. So meron ba kayong parang sistema na dinevise para kung sino ang mag-aasikaso sakaling yun nga, lahat talaga maapektuhan gaya nung nangyari sa Yolanda nung nakarang taon? Yes po. Every agency like PNP, the AFP, pinaprovide po namin talaga sila together with the province. Pinaprovide natin ng warm bodies kung ilan yung kaya nilang ibigay if in case na tumama talaga dito yung bagyo. So, meron na po kaming mga tao. Katulong na rin po dito yung mga NGO kasi meron kaming mga civic organizations na tumutulong talaga sila during at that time nung kasagsagan nung Yolanda, sila talaga yung naging kaaktibat namin dito. So far meron na kaming Ma'am, bilang panguling salita, ano po ang paalala niyo sa mga kababayan natin dyan sa Samar? Sa lahat po ng mga Samar nun, nananawagan po ako sa inyo na yung mga nasa danger zone po, alam naman natin na naranasan na natin yung Yolanda, naranasan natin yung Glenda. So kung nandun po kayo sa tingin ninyo, nandun kayo sa mga lugar na malapit talaga sa dagat, sa coastal side, huwag na po tayong maghintay na umabot sa point na i-rescue pa namin kayo. Kung hindi, we already identified evacuation center. So kung mapupwede sana, makinig po tayo sa mga may otoridad, kagaya ng police, yung sa DILG, sa mga MDRRMOs natin, and even the barangay captains. Kasi sila yung nagbibigay talaga ng mga primary information na kailangan na talaga tayong lumikas. Now, kung sa side naman ng pagkain, magtutulungan lang din tayo. Kung meron kayo sa sarili nyong pamamahay, kung pwede, yun na para makadagdag. At the same time, nandito naman yung mga mga local executives natin, yung mga mayors, and even dito sa side namin sa probinsya, meron tayong i-allocate na mga food packs para dun sa mga identified evacuation centers. So, makampante lang tayo at kumbaga, wag lang sanang mapanik kasi nagkakaroon tayo ng trauma dun sa Yolanda. Pero isipin natin na kung ano yung dapat talaga natin gawin, yun muna. At siguro i-prioritize natin yung mga maliliit, yung mga bata, at saka yung mga babae. So, iwasan na rin natin na in case ang lugar na alam na natin na prone sa storm surge or flooding, kung po pwede sana, wag na tayong manghinayang dun sa mga properties natin kasi minsan yun yung nakaka-cause ng distroso pag binalikan natin yung mga ari-arian natin, especially sa kasagsagan na ng bagyo. So, yun lang po. Apo. At Gov, pahabol na tanong lang, ano po, paano po kung sakali na mawasak ulit o bumagsak yung mga communication lines, meron ho ba kayong satellite phone dyan o radyo na inihanda? Ano po ang means of communication ninyo kung sakasakali pong mawala ulit yung mga cellphone? Yes po, meron po kami dito yung repeater, meron na kaming na-identify, pero tinitingnan muna namin kung saan namin establish. Kasi kagaya nung kung ilalagay kasi namin agad-agad ngayon tapos masira lang din ng bagyo, matutumba lang din siya. Kaya hinihintay namin kung saan-saan na banda yung papasok talaga yung bagyo kasi doon na namin sa area malapit i-standby na yung repeater. Pero as of now, yung ginagamit natin through cellphone pa, at the same time naka-ready yung AFP at saka PNP sa mga radyo nila. So yun po yung means of communication natin as of now. So, yun po. Maraming salamat po sa pagkakataon si Governor Shari Antan ng Samar. Salamat po, ma'am. Okay, thank you very much po. Maraming salamat. Apo.